Hello, magandang araw mga kababayan. Komentaryo lang po natin itong pagtatanong ni Bin, Binluan doon kay Matibag. Kasi sinabi din po kasi ni Cheljok no, na wala daw confidential ang katotohanan. Ngayon, ginamit din po ito ni Binluan kay Matibag. Mga kababayan. Tingnan po natin kung ano yung sagot ng ating kagalang-galang na NBI Director kay Binluan. Pakinggan po natin sila. How about Agent Lotok in particular? Do you share the leads? Hindi naman po mutually exclusive yung naka-assign na ahente po ninyo sa isang kaso lang, di ba? Tama po, Your Honor. So yung national, yung director nyo ng NCR, kung ilan mga ahente na nasa ilalim niya, posibleng 5, 10, 20, 30 iba't ibang kaso ang tinitingnan nila. Tama po. At kung ano man yung kaso may mainit o mainit na dapat panghawakan o malapit nang makuha o mas maraming taong kailangan, lalagyan niya ng tao, tatanggalan din niya, depende kung saan kailangan. Yes, Your Honor. Tama po. So is it correct to state that at any one time, that number will change? Tama po, eksakto po. You may proceed, Counsel. All right, so that's for the NCR. Is it the same case for the Cybercrime Division or the CCD? Sa lahat po ng units na nandoon, parehas po yung ating pong protocol na ginagawa. But just to clarify, I'll go through it one by one. So it's the same for the Organized Transnational Crime Division. Ganon din po. All right. For the Technical Intelligence Division. Tama po, sapagkat standard po yung All right. procedure namin. For the Digital Forensic Laboratory or DFL. Tama rin po. All right. Now, are these members of this special task force given additional salary for their work for the special task force? I think that is not allowed po under the law. Baka po bumagsak kami sa audit niyan or sa DBM po. So they're basically working with the special task force for free? Hindi po libre. Empleyado po sila. Mayroon po silang sweldo. At parte po ng trabaho nila yung ginagawa po. So in other words, that's already part of their main job description. I think that's how the government system work po, respectfully. All right. Now, yesterday, you brought confidential records regarding your leads, correct? Tama po. Did you bring those records again today? Nandirito po. Nandun. Sa akin bayong po. And are these records from the special task force? Iba-iba po, halo-halo na po. Halo-halo na. All right. And you mentioned that you cannot share these records to the public. Is that the case? Tama po, binanggit ko po kahapon. All right. Now, if the Honorable Court issues a subpoena, will you comply? Pag-aaralan po natin kung naayon sa batas, ay beti nating ipagbigay alam po sa impeachment court na ito. Alright, don't you believe that ang katotohanan ay hindi confidential? Meron po tayong proseso na sinusunod. Kung ito man ay totoo at ito'y magbabiolate po. Yan po ang ginamit ngayon ni Matibag. Depende daw sa Pero alam naman po natin kasi binanggit din po ito ni Cheljok no doon sa Supina. Yan nangihingi sila. So ang sabi ni Cheljok no, kailangan namin yung dokumento kasi hindi po kailangan magtago ang katotohanan sa doon sa Supina. So ngayon, para bang binara ni Matibag ang sinabi ni Cheljok, no? Kasi ayon kay Matibag, depende daw. Ngayon, pinipilit nila Cheljok no na ang katotohanan ay hindi dapat itago. Di ba po? Ibig sabihin, may proseso. 'Di ba? Kasi ang hinihingi kasi ng prosecution ay yung mga dokumento. Pero sinabi ni Matibag dito na depende po sa katotohanan kung ano-ano mga hinihingi. Ibig sabihin, para bang sinuplak ni Matibag yung sinasabi ni Cheljok, no? Na ang katotohanan ay dapat hindi itago. Pero pag kailangan mong isupina, depende rin yan.
kung papayagan ka, mga kababayan. Yun po yung sinasabi ni Binluan. Ituloy lang natin si Matibag sa kanyang sagot, mga kababayan. Batas, baka hindi po natin dapat itong gawin. Dapat hindi payagan, no? Hindi po sir, hindi dapat payagan. I think sa linya po ng inyong Objection, Your katanungan. Honor. The question is already argumentative. Hindi, kasi nga po, sinasabi, depende, sabi ni Matibag. Tapos sinagot ni Binluan, dapat hindi payagan. Kasi nga po, confidential eh. Di ba po? Ang katotohanan na pwedeng magtago pag confidential. Yun ang sinabi ni Matibag eh. Depende, pag confidential, hindi po papayagan yan. Di ba po? Kasi nga po, nagkawasak-wasak si Matibag dito dahil tinanong din po ito kay Cheljok, no? Na ang katotohanan, hindi dapat magtatago sa confidential. Di ba po? Ganon din ang ginawa ni Binluan kay Matibag. Anong sagot ni Matibag? Depende sa katotohanan. Kung kailangan ilabas, ilalabas. Kung hindi, hindi po. Yun po ang sinasabi ni Binluan dito. Ibig sabihin, parang napahiya si Cheljokno dito, mga kababayan. Yung tanong ni Cheljokno, ang sumagot si Matibag. Di ba po? Ituloy lang natin sila, mga kababayan. Let's move on to a new point. Anyway, during the time of Director Santiago, and let me lay the basis, no? Around 15 months, they didn't identify the alleged person that VP Sara talked to. And based on your testimony yesterday, it will take 3 to 6 months, even more, for this special task force to come up with definite findings as to the identity of this alleged person, correct? Sinabi ko po 3 to 6 months, hindi po even more. Okay, we'll just check the transcript for that. But at any rate, will this task force continue to exist and operate until you finally identify this alleged person, or does it have a time limit? Kailangan po aming matagpuan yung pong taong binanggit na kinausap po. So as long as you cannot provide a concrete output, the special task force will continue to exist. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered. Move on, Counsel. All right. By the way, does NBI have intelligence funds? Wala po sir. Wala. All right. Ito, mga kababayan, kasi lumalabas po kasi dito, mga kababayan, na pinapalabas si Matibag na mayroon na doon silang tao na magtuturo doon sa kinausap ni VP Sara. So ngayon, kaya hindi niya maisabi dahil baka daw masira ang kanilang investigasyon. Tama naman po. Ang tanong kasi dito, mga kababayan, totoo kaya o ang sinasabi ni Matibag? Ay paano kung ipatawag yan si VP Sara ngayon at kung sasabihin ni VP Sara na wala naman akong kinausap, ako lang yung nagsasalita ng ganun dahil sa dala ng galit. Tapos sasabihin nila, bakit ka nagsalita ng no joke? Para maging katotohanan lang yung sinasabi ko. Kasi, ang sinabi ni VP Sara doon, lagi kasing sinasabi ng prosecution ay yung pagbabanta lang. Pero hindi sinasabi nila dito na pag pinatay siya. Ibig sabihin, mga kababayan, patayin mo na nila si VP Sara bago mangyari ang lahat ng yon na sinasabi ni VP Sara. Pero hanggat buhay si VP Sara, hindi po mangyayari sa kanila yon. Yun po ang katotohanan. Di ba po? Maliwanag naman po sa salita. Pero ang kinukuha nila lang yung konteksto doon, yung pagbanta ni VP Sara doon sa tatlong nababanggit. Pero hindi nila kinuha yung sinabi niya na pag pinatay ako, patayin mo sila. Ibig sabihin, depensa yon ni VP Sara sa kanyang sarili. Bakit? Baka naman itong tatlong ito, pinagbantaan din siya, mga kababayan. Kaya niya nasabi ito. Kasi hindi naman natin alam
na mayroon niyang pribadong pag-uusap. Ngayon, tanging sila lang apat ang nakakaalam. Baka may isa sa kanila may nagbanta. O maaaring silang tatlo pinagbantaan si VP Sara. Kaya silang tatlo ang binanggit ni VP Sara. Which is, ang nakakaalam lang dyan, yung apat na yan. Kasi nakakapagtaka po kasi, nung nagbanta si VP Sara, hindi man lang nag-complain itong tatlo. Walang demanda. Dapat nagreklamo sila, nagdemanda sila mismo yung complainant, wala eh. Baka naman totoo din yung threat kay VP Sara, mga kababayan. Kaya wag ho natin bigyan ng isang side. Kasi tandaan po natin, sa nangyayaring ito ngayon, ang una pa lang nagbibigay ng mga witness ay ang prosecution. Kasi nasa kanila yung burden of proof. Pero ang depensa, hindi pa naglalabas ng mga witness nila, mga kababayan. Kaya nga po, ang sinasabi dito, lamang daw ang prosecution. Dahil, witness pa nila ang kanilang nilalabas ngayon. Ay paano pag dumating yung mga witness naman ng depensa, mga kababayan? Yun po ang titingnan natin dito, mga kababayan. Huwag ho tayong mag-ano sa mga isa lang sided. Kasi siyempre, pag prosecution, pabor sa prosecution yung sasabihin. Pero, alam naman po natin na yung sinasabi dito ng tatlong agent na witness dito sa grave threat ay puro tagpi-tagpi yung kwento nila, mga kababayan. Kasi kung talagang balanse ang gobernong ito, dapat inimbestigahan din nila din yung threat ni VP Sara. Kasi bakit? Sabi nila, hindi daw pumunta si VP Sara. Dapat sila mismo ang pumunta doon sa opisina ni VP Sara para tanungin. Karapatan po kasi nag-iimbestiga sila eh. Pero hindi sila, dahil hindi pumunta, hindi na rin nila inasikaso yung death threat ni VP Sara, mga kababayan. Diba unfair naman yung sa Vice Presidente? Pero, iniimbestigahan nila yung pagbanta ni VP Sara. Pero yung threat kay VP Sara, dahil hindi siya pumunta sa NBI, hindi na nila inimbestigahan. Samantalang kung tutuusin, Office of the Vice President yun, pangalawa sa pinakapangyarihan dito sa ating bayan, may hindi nila dinala, hindi sila nag-effort na pumunta doon sa opisina, o total ma'am, kasi hindi naman kayo dahil sa sobrang dami niyong trabaho, kami na po ang pumunta dyan sa NBI ng Office of the Vice President para tanungin po kayo sa threat ninyo. Di ba dapat mga kababayan ganun? Kung talagang legit yung pag-iimbestiga nila? Pero bakit ang inimbestigahan lang ng NBI yung pagbanta lang ni VP Sara? Yung po ang maling-mali dito, mga kababayan. Paano natin malaman kung totoo o hindi yung threat kay VP Sara kung hindi man nila iniimbestigahan? Dahil ang sagot nila, hindi daw di umano pumunta si VP Sara sa supina nila. Yun po nakakalungkot. Kung talagang desidido ang NBI na imbestigahan si VP Sara, yung threat ni VP Sara, di sana pinuntahan ninyo yung opisina niya at doon kayo magkipag-usap sa kanya. Di ba po? Kaya-kaya pong gawin yan. Kasi bakit? Pinupuntahan nga nila yung ordinaryong tao pag may napatay Pag inimbestigahan nila, pinupuntahan ng mga pulis sa bahay nila. Kahit saan pang yan. Di ba po, yan po ang totoong nag-iimbestiga. Para fair sa lahat, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na katunayan na hindi na kayang gawin ng NBI. Di ba po, mga kababayan? Palambing naman. Hanggang dito na lang po, mga kababayan. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.